Hip hip hip! Nabitin ba kayo? Bago ko simulan ng video guys, is gusto kong sabihin na kadalasan ang mga kabataan ngayon ay mahilig sa larong ito. Sa bawat kanto ng Pilipinas ay walang ibang nakikita kundi ang paglalaro nito. In fact, ang larong ito ay ini-include na sa mga international competition at ang Pilipinas ang isa sa mga nangunguna sa pagkapanalo at sinabi pa nga na ang Pinas lang ang malakas. So, sa puntong ito, gawa natin ng isang video kung saan bibigyan natin ng rason kung bakit maraming mga kabataan ang naglalaro ng Mobile Legends. So, at this point guys, is we are in queuing, naghahanap pa ng mga kalaban at habang naghahanap pa ng kalaban guys, is sisimulan ko na at wala nang pa-intro pa. Unang-una, alam naman natin na ang panlasa at kagustuhan ng mga generasyon na ngayon ay nag-i-evolve kasabay ng pag-i-evolve din ng ating mga teknolohiya at mga gadgets. Kung kaya, mabilis lang makakapag-access ang mga kabataan ngayon kumpara dati. Kasi kumpara dati, simpleng mga laro lang na pang street games katulad ng piko, tumbang preso, luksong baka, luksong tinik, at flying saucer, at iba-iba pa ay nag-i-enjoy naman ang mga kabataan. Pero kung sa ngayon, kung may internet ka lang at may cellphone ka, di instant laro na kaagad. Kung kaya, tumigil na ang mga ganong kasing gawain at kung meron man ay bihira lang. Pangalawa, sa paglalaro kasi nito is na-unleash yung mga kagalingan mo, yung depende sa kung ano ang katangian at hero na gusto mong dalhin. Kasi sa bawat hero ay may kanya-kanyang karakter at bawat karakter ay may kanya-kanyang mga skills na pwede mong gamitin. In fact, in my own perspective, kadalasan sa pinipili na hero mo na gagamitin ay depende sa kung ano ang katangian mo. Kung saan ka magaling ay doon kadalasan ang role na ginagampanan o pipiliin mong hero para mas patuloy ka o kayong grupo na manalo. So, nagsimula na pala ang laro guys at ang hero ang ginamit ko dito ay si Estes. He is an elf na support at since ako guys personally mahilig ako mag-support sa mga kasama at katangian ko din ay parang na-apply ko sa totoong buhay kung saan mas maigi akong mag-support sa iba kumpara ako ang mas nauuna. Kasi kung ako pa ang mas nauuna or ako ang nasa sentro magdala ng laro is parang feeling ko is parang matatalo ako. Kaya kung saan ako na nakakapwesto o nakakabuelo na feeling ko is nakakatulong ako, doon ako para mas mabilis at mas mabilis yung pagtaas ng rank namin. So, since ang larong ML ay team play or may ka-team ka na makakalaro mo at bawal dito yung solo-solo. Kung kaya, igi na pag naglaro kayo is with group at nakakaintindihan kayo kung ano ang galaw at pwesto ng bawat isa't isa. At in real life guys, kung i-apply natin sa tunay na buhay, ganun talaga guys, dapat kung ano ang role mo, especially sa pamilya natin, kung team play kayo guys na gumagawa o sa isang mission o sa isang trabaho is mas mabilis at mas madali yung trabaho kumpara sa ikaw yung gumagawa. Kasi ika nga sa sinasabi, two heads are better than one. Paano pa kung 5 kayong nag-iisip at gumagalaw? And back to the game guys, since galing din game na game, G na G talaga yung mga kalaban, is parang nabugbog kami dito guys. Pero okay lang kasi kung uulitin natin yung video is naka-trade tayo ng isa guys. Nakapatay ako ng isang hero sa kanila. At ang kagandahan ng larong ito guys is kung slain ka man is pwede kang bumawi dahil may pa naman at kanya din tayo guys sa totoong buhay guys. Kung nadapa man tayo is may chance tayong bumangon kasi hindi pa naman huli ang lahat Kung nagkamali tayo sa move na iyon, sa move decision natin na sa
panahon na iyon is may chance pa tayong bumawi. Pangatlo, sa larong ML, sa sinasabi ko kanina is mas maigi kung saan ka nakakabuelo is doon mo mas pipiliin kung saan ka magaling. Pero sa totoong buhay guys is hindi lahat given na magaling tayo kaagad. Swerte lang kung pinanak tayo na nandun na natin lahat. Pero sa totoong buhay guys, in application in real life is may mga kahinaan din tayo. Dapat alam natin kung ano ang ating mga strength at dapat alam din natin kung ano yung weaknesses natin, kasi mas nag-grow tayo as a person kung saan tayo mas mahina, doon natin pagpupukusan kung saan tayo dapat mas gumaling pa. Kasi kung puro magaling lang iniisip natin na sobrang galing na talaga is parang lalaki yung ulo natin. Pero kung maging humble ka lang at malalaman mo na hindi pa lahat ng mga bagay is alam mo na at na-realize mo na ganyan palang mga bagay is mahina ka, is kailangan mo siyang pagtrabahuan at maganda sa kalooban yun guys. Kasi mas gumugrow ka at mas nalalaman mo yung mga sitwasyon at mas maganda yung improvement nun guys, hindi lang para sa iyo kundi para sa mga kasama mo. So sa bandang ito guys is di ko namamalayan na unti-unti na pala naming nababasag yung mga tore ng mga kasama ko. At since Estes to guys, is role niya is to heal sa mga kasama ko is minsan, ay hindi talaga minsan, palagi kong tinitingnan yung mapa. Tas katulad nung kanina kumukuha ng turtle si yung core namin na si Akay, is since ang role ko is to help him, then at kailangan namin makuha yun guys para magalaking tulong kasi yun guys pag nakuha mo yung turtle kanina, kasi nagbibigay siya items na pwede mong bilhin. The more mga monsters na mapapatay mo is the more coins na pwede mo mong gamitin para sa team nyo. Or in short guys, the more monsters to kill, the more items to build, and the more items to build, the more chance of winning. So sa ngayon guys, nakikita nyo is tuloy-tuloy lang yung pag-support ko sa mga kasama ko, and since effective naman siya guys, at ganun talaga guys, kung magtutulungan kayo, ayan, parang sa tingin ko mananalo na kami dito kasi lamang na kami. Yung tore namin hindi pa ata nababawasan, tapos yung sa kalaban parang na na ata yung mga tore nila na bawas-bawasan na kahit pa paano. Pero di pa rin natatapos yung laro guys, kaya ayan, sige, ayan, grabe, naano ko pa pala dito, natakasan ko pa pala yun. At dahil Gina din yung mga kasama ko dito guys, parang nasayahan siguro sila guys, kasi parang ko talaga ba na sinuportaan ko sila. Kasi may mga ibang kasama ka din guys, especially pag nag-solo rank ka guys, na pag naglalaro ka na wala kang kasama is walang paki yung yung support niyo. At since ko dito, na paborito ko din ito si Estes kaya as much as possible guys, sinasamahan ko talaga sa team play, team fight yung mga kasama ko. Grabe din yung mga kalaban guys, ayaw din nila paawat guys, pero dahil sa Estes ako guys, at dahil gumagaling din yung mga kasama ko, is dapat ipanalo talaga namin to guys. Oh ayan, effective naman guys, sana manalo kami nito. And by the way pala guys, sa paglalaro ko pala dito guys, since naka-onboard ako guys, disclaimer lang na gusto ko lang sabihin na kapag naglalaro ako guys is make sure kung bakante ako, tapos yung internet ko din na dapat malakas, tapos marami pa ba, kasi baka paglaro mo o kung maglalaro ka man is paubos yung internet mo, tapos mahal dito guys ang ko lang to guys, especially guys kung may mataas na bakante o di naman ganong busy, is ginagawa ko lang siya as a pastime
Pero dito banda talaga guys, isala. Ano talaga to guys. Ayaw din paawat ni Karina hanggang sa namatay siya guys. Tapos since is-test tayo guys, tapos nandyan magaling din yung ano namin, mage. Si ano yan guys, si Zask. Ayun. Sana ba to napupunta? Ayun, hala, sige, heal, sige. Ayaw paawat talaga ng mga kalaban guys. So ayun, at sa patay tuloy si Zask. Kulang sa heal ko eh. Pero sige lang, babawi kami. Tapos di ko alam saan na ba ako pupunta nito. Tutulong na naman pala ako dun eh. Tutulong na naman pala ako dun sa kasama ko sa taas. So ayun guys. So ayun na nga guys. Si Estes ang ginamit ko kadalasan guys pag nag-rank, kasi bukod sa yun palang ang yung hero na alam ko is alam ko na malaking tulong ako sa teamplay ba. Tapos kung ibang hero kasi guys parang matatalo lang kami. Since nakarank ako dito guys, make sure ko na hindi naman masasayang ba. Tapos para na din sa for content purposes na lang din, na at least ba na may makikita tayo na maganda din. Tapos yung magaling din yung mga ano ko guys, mga kasama ko dito. Kahit yung kalaban ayaw paawat, is ayaw din paawat ng mga kasama ko. Kaya maganda yung ano nito guys. Kahit namatay man ako. Pero dito guys, nabubuhay na kami. Tapos si Akai, yung core namin, si Akai yan eh. Patuloy lang yung ano niya guys, pag-lord. Tapos ako, nagdadalawang isip ako nito saan ba ako pupunta. Pero dahil sa Estes tayo, role natin is to heal. So tinulungan ko yung mga kasama ko. Tapos ayun, parang G na G din yung mga kalaban. Tapos maganda yung ano guys, yung ano natin dito, yung takbo ng laro natin. Ayun, yung kasama ko parang malayo man. Ano, ay yan, ganda. So ayun na nga guys, unti-unti nang nababasag yung mga tore ng mga kalaban. At since nabubuhay na din yung Lord, at malaking tulong yan guys, ipapunta na yan sa tore, sa base ng kalaban, para tutulong yan yung tumatakbong ano Lord namin. Maganda pag nakuha yan kasi bukod sa tutulong sa pag ano hampas, matagal yan mamatay. Tapos siguro kung beginner na pinapanood to, makaka-relate or ma-wake up yung ano niya ba. Pero dito talaga sige. Yung role ko dito guys, para bang napatay ako guys. Iwan ko, nagsulpa ka na. Pero kahit paano guys, kahit namatay man ako, nandun yung mga kasama ko. Tapos yung core namin na si Akai, ayaw din paawat. Sige, nandyan na yung Lord. Sige. Ano na ata yan guys. Patapos na ba? Sige. Kunti na lang. Pero yung sa tigreal talaga ng kalaban guys, push. Ayaw din paawat. Ang tigas-tigas. Hanggang sa namatay kami guys. Namatay yung mga kasama kong iba. Tapos wala. Kawawa kami dito banday. Hanggang sa nabuhay na ako. Tapos si Zask din. Tapos diff lang kami niyan, kasi kahit namatay yung Lord is napatay na pa nila yung Lord. Tapos ayaw din nila paawat guys. Akala ko nga matatalo kami nito eh. Tapos ayun. Sana yung mga kasama ko hindi pa ata nabubuhay eh. Pero nandiyan na si Akai. Pero alam niyo mas matindi niyan guys. Kahit G na G yung kalaban, alam niyo kung anong mangyayari dyan. Panoorin niyo hanggang sa matapos ng video to. Sige. Kasi maganda to eh. May matutunan tayo nito hanggang sa matapos. Hindi lang ito basta ano lang, laro ng laro na walang matutunan ba. Kasi ako, pumapasok talaga ako sa isang mga bagay guys kung alam kong may matutunan ako ba. Hindi lang sa sobra, pero kasi lahat naman mga bagay is maganda. Pero kung pag nasobrahan is doon na tayo nagkakatalo, doon na tayo nagkakamali. Kaya dapat may disiplina pa rin guys pag naglalaro tayo ng ML. Hindi basta-basta na laro na lang laro na tapos yung ibang mga gawain is wala nang, hindi na tayo productive. Kaya isipin din natin kung anong mga tawag nito, kakahinatnan. Kaya ayun,
Tapos yan, yung kalaban tigas-tigas talaga, ang tagal mamatay. Tapos yung mga kasama pa niya ayaw din paawat eh. Hanggang sa kunti na lang ata to eh. Kunting push na lang to, matatalo na tong mga kalaban na to. Pero pahabang nilalaro to guys, kinakabahan ako eh. Kasi kunting tiis na lang, matatalo din siguro kami nito. Hanggang sa dyan banda guys, parang aggressive na din kami. Tapos ako mismo di ko na malayan na buhay na pala sila. Kaya ayun, parang ayan namatay ata tayo guys. So habang nagpo-push kami dun guys, di ko na malaya na si Akay pala is nag-lord na. Dapat pala mali ko yun eh. Dapat habang hindi na ako sumugo dun kasi wala naman yung core. At since nag-lord siya kanina, dapat tumulong pala ako dun. Kaya ko yun guys, mali ko yun. Tapos yan, hanggang sa lang, tuloy-tuloy lang yung bakbakan yan guys. At by the way guys, kung kayo mismo na nanood nito na naglalaro din ng ML, please share naman this video guys and comment down below kung ano bang video sunod na gagawin natin na pwede nating pwedeng gawin natin ng content na pag ginawa ko is makaka-relate kayo tapos may matutunan tayo ba, hindi lang kayo may matutunan, ako din mismo na bawat gusto ko kasi pag napanood ng mga ng mga followers ko ba is hindi lang para may ako lang. Yan guys, yun yung sinasabi ko kanina guys. At yun na nga guys, natapos na namin, napanalo namin yung laro at victory tayo dito. At masaya ako nun guys kasi nakarank ako tapos hindi nabawasan yung star ko ba. Tapos MVP pa tayo dyan guys. Tapos minsan naman guys, pag naglaro ako guys, minsan may talo din at minsan may panalo din. Kaya ayun lang guys. So since natapos na yung laro natin guys, at gusto ko lang sabihin na hindi ko sinasabi na maglaro din kayo para matutunan nyo itong gusto ko lang masabihin na kung may mga bagay kayong gustong gawin is gawin nyo na kaagad at mag-i-enjoy. Kasi sa totoo naman talaga guys, to tell you honestly, nung nag-aaral pa talaga ako, parang lang ako ba na bakit kaya may mga tao talagang naglalaro ng ML. Pero and then I realized na curious lang ako ba, tapos sinimulan ko lang siya ng paunti-unti hanggang sa may na-realize lang ko sa mga buhay ba na kaya pala ganun, kaya pala maraming na-addict sa paglalaro ng ML. Pero to tell you honestly guys, nasa sa inyo naman talaga yan kung disiplina nyo, ang time management nyo. Tapos dapat pag naglalaro kayo, dapat may mga makasama din kayong magagaling kasi kung kayo lang panay laro ng laro, mahirap siguro pag rank tapos mahina pa yung internet nyo. So dapat ilagay lang ba, katulad ko pag naglaro ako minsan nandyan yung mga magagaling kong kasama kasi hindi ko naman sinasabi magaling talaga ako kasi may mas magaling pa ako kasi lalo na baguhan pa lang ako. Kaya ayun lang guys. At yun lang guys, kung nakarelate ka at ikaw na nanonood nito at tinapos mo ng video at naglalaro ka din ng ML, tara, samahan mo kung maglaro tayo at sana sa paglaro natin is panalo naman din natin. At di ko naman sinasabi na magaling din ako kasi sa ngayon baguhan lang din naman ako naglalaro at pili lang din yung mga hero na nalalaman ko. Pero ito lang inuulit ko sabihin sa inyo guys na kapag naglaro kayo ng ML is anuhin nyo yung sarili nyo saan kayo magaling. Tapos yung pag nakarinig kayo ng mga trash talk, kasi normal lang talaga guys sa pag ML is may mga trash talker na walang gawa, na kapag may mga team kang mahihina or di gaano magaling is tinatrash talk nila or sadya nagtatype sila dyan sa comment section tapos binabash ka nila na dapat ganyan gawin mo. Tapos pag gusto mo talaga guys na pag lumakas ka sa paglaro ng ML is anuhin mo lang, dapat pag naglaro ka is
may mga magagaling kang kasama. Tapos kung gusto mong tumaas yung rank mo is huwag kang mag-solo or huwag kang maglaro ng ikaw lang mismo. Dapat may mga magagaling kang nakasama. Tapos dapat din wag na wag mong aabusaran yung sarili mo. Dapat bigyan mo din ng time na magpahinga. Tapos gawin mo lang siya pag may mga free time ka na hindi nakakasagabal ba. So ayun lang guys siguro. And before I end my video guys, don't forget to like and subscribe with my YouTube channel since I will post this one on my YouTube channel. And also don't forget to follow me on my Facebook account. So I guess that's it guys. And also don't forget to comment down below kung ano bang mga gusto nyong video na gagawan ko ng sarili kong content na pag sa sinabi ko nga pag nag-post ako is hindi lang ako ang may natutunan kundi yung mga nanonood din. So I guess that's the end guys. Until our next video guys. Bye bye. Bye. At salamat sa panonood. Bye bye.